Hello po at maligayang pagbabalik. Narito po ang compilation videos na mula sa Injustice Stories playlist na sana po ay magustuhan po ninyo. Maraming salamat po. Unang video. Ako ata ang sumalo at nagbayad ng kasalanan na pambababae ng tatay ko. Ako ang bunso sa aming magkapatid. Ang tatay ko ay OFW ng madaming taon. Halos lumaki kaming magkapatid na hindi siya kasama. Naalala ko nung 7 taong gulang ako, ay madalas magpadala ng larawan at sulat ang nanay namin sa kanya. Ngunit, bihira lang kung sumagot sa sulat o tumawag sa telepono ang aking ama para kumustahin kami. Habang lumalaki kami, hindi namin naramdaman ni ate na mayroon pa kaming ama. Hindi rin siya nagbibigay ng suporta sa amin dahil mayroong permanenteng trabaho ang aking ina. Wala din akong naalalang pinadala niya sa amin. Naisip ko na baka kinalimutan na kami ng tatay namin dahil sa tagal ng panahon na walang komunikasyon sa amin. Madaming Pasko at kaarawan ang lumipas na wala sa piling namin ang aming ama. Hanggang sa tuluyan na kaming nawala ng komunikasyon o ugnayan sa aming tatay. Hindi ko man nasaksihan ang pag-iyak ni nanay dahil sa kanyang pangungulila at pag-aalala na lumalaki kami ni ate na walang ama, ngunit bakas ito sa kanyang muka na puno ng kalungkutan. Hindi man ito aminin ng nanay ko pero alam kong meron ng iba ang tatay ko. Pareho naming kutob ni ate ito pero hindi na namin inusisa pa si nanay. Dahil sa tuwing nagtatanong kami tungkol sa aming tatay, ang tanging sagot niya ay, magiging masaya at magpapakatatag tayong tatlo sa buhay. Kaya dapat mag-aral kayong maigi at magtapos ng inyong pag-aaral. Kaya naman kaming tatlo ay nagpakatatag at nagpatuloy sa buhay. Madaming taon na ang lumipas. Masaya kaming naninirahang tatlo sa isang munting tahanan na naipundar ni nanay. Madalas kaming nagtitipid dahil sa mga bayarin, ngunit hindi namin iyon alintana dahil pinuno ni nanay ng pagmamahal ang aming tahanan. Hindi na din namin naalintana pa na may kulang sa aming pamilya. Pareho kaming nakapagtapos ng kolehiyo ni ate. Si ate ay isang lisensyadong guro at ako naman ay nakapagtapos ng kursong nursing at naghahanda para sa nalalapit na licensure exam. Nag-enroll ako sa isang review center para sa nursing licensure exam at doon ko nakilala ang nobyo ko. Ito ang kauna-unahang pagkakataon nagkaroon ako ng relasyon. Iginugol ko kasi ang lahat ng oras ko sa pag-aaral dahil para masuklian ko ang lahat ng sakripisyo ni nanay para sa amin. Niligawan niya ako ng halos 2 buwan. Nakitaan ko na mabait, magalang, at mukhang tunay ang kanyang pagmamahal. Nahulog ang loob ko at kami ay naging opisyal na magkasintahan. Madalas kaming magkasama mag-review at lumabas gaya manood ng sine at kumain sa fast food chain. Dumating ang araw ng pagsusulit at nung araw na natapos kaming mag-exam, inaya ako ng nobyo ko na kumain sa labas para makapag-relax dahil ilang buwan din kaming stress at ginugol ang mga oras namin sa pag-aaral. Uminom din kami ng araw na ding iyon at gumimik kasama ng kanyang mga kaibigan. Dahil madaling araw na noon at malayo ang aking uuwian, nagdesisyon kaming mag-check-in sa isang motel. Hindi naman ako gaanong kalasing at hindi rin ito ang unang pagkakataon na inaya ako ng nobyo ko na mag-check-in sa isang motel. Tumatanggi ako noon dahil hindi pa ako handa at may kailangan pa akong unahin imbes ang bagay na ito. Ngunit nung araw na iyon, hindi ako tumanggi at pumayag din ako na sumama sa kanya. At nung gabing ding iyon,
ay ibinigay ko sa kanya ang pagkababae ko. Lumipas ang 1 buwan, may kakaiba akong nararamdaman. Bigla akong nahilo at nagsusuka. Akala ko may nakain lang ako na hindi maganda. Habang umiinom ako ng tubig, napatingin ako sa kalendaryong nakasabit sa dingding. Napagtanto ko na hindi pa ako dinadatnan. Dali-dali akong pumunta ng butika at bumili ng pregnancy test. Napag-alaman kong 1 buwan na akong buntis. Kinabahan ako ng labis at hindi mawari. Balisang-balisa ako dahil hindi ko alam ang magiging reaksyon ng nanay ko sa balitang ito. Pareho din kami ng nobyo kong wala pang trabaho. Kinuha ko ang telepono at tinawagan ang nobyo ko para makipagkita sa akin. Inamin ko sa kanya na buntis ako. Batid sa kanyang muka ang matinding pag-aalala at hindi handa na tanggapin na ang responsibilidad bilang isang ama. Pero sinagot ng nobyo ko sa akin na huwag kang mag-alala at pananagutan ko ang bata. Nakahinga ako kahit kaunti, pero baka sa mukha naming dalawa na may pag-aalala dahil sa balitang hindi namin inaasahan. Nagdesisyon din akong ilihim kila nanay at ate ang aking pagbubuntis hanggang sa hindi pa lumalabas ang resulta ng licensure exam. Pagkalipas ng ilang buwan at ipinagtapat ko sa aking ina ang aking pagdadalang tao, subalit matinding pagkadismaya ang nakita ko sa mukha ng aking nanay. Nagalit siya sa akin at inutusan niya akong makipagkita sa nobyo ko at sa mga magulang nito. Gusto ni nanay na ikasal kaming dalawa habang nasa loob pa lang ng sinapupunan ko ang apo niya. Dahil ayaw niyang lumaki ang magiging apo niya na walang lehitimong ama. Nag-set up ako ng araw sa kanilang pagdalaw sa aming tahanan. Nung dumating sila sa bahay namin, sinabi ng ina ng nobyo ko na mag-live-in na lamang muna sila at saka na lang ang kasal dahil yun na ang uso at hindi pa naman kami gaano katagal na magkakilala. Yun din ang sabi ng nobyo ko kay nanay. Nagulat ako sa sinabi ng nobyo ko dahil ang akala ko ay handa niyang panindigan ang kanyang responsibilidad at hindi ko inaasahan na mas gusto niyang mag-live-in muna kami kaysa sa magpakasal. Hindi ito kinatuwa ng aking nanay at sinabihan niya ako na umalis sa puder niya dahil hindi ko man lang pinilit ang gusto ko at mas nasunod ang pamilya nung nobyo ko. Hindi ako tumutol nung pinaalis ako ni nanay dahil alam kong mali ako at siguro ay dahil gusto ko ding hindi muna kami ikasal dahil halos 8 buwan pa lang kaming magkasintahan. Tumuloy ako sa kanila. Nakilala ko ang tunay na kulay ng nobyo ko. 8 buwan akong buntis na pag-alaman kong meron siyang ibang babae. Aksidente kong nabasa sa cellphone niya ang mensahe ng kaluguyo niya. Sinabi ko ito sa mama ng nobyo ko at nadismaya ako sa sagot niya na ganyan talaga ang mga lalaki. Tanggapin mo na lang na may kahati ka. Halos madurog ang puso ko nung marinig yun. Wala akong ibang makausap at malapitan dahil hindi pa rin ako kinakausap ng nanay ko. Tiniis ko na lang ang sakit at tinanggap ang katotohanan na ganitong lalaki ang ama ng anak ko. Ang pagkakakilala ko sa kanya noon ay napakalayo sa ugaling pinakita niya sa akin ngayon. Masakit man pero kailangan kong kayanin para sa baby ko. 4 na buwan matapos akong manganak. Halos hindi na umuuwi ng bahay ang nobyo ko at madalas itong nasa gimikan. Ako lang ang nag-aalaga ng baby namin. Wala akong katulong at pakiramdam ko nag-iisa lang ako. Wala din akong trabaho at umaasa lang kami sa mga magulang ng nobyo ko. Yung pangakong hindi niya ako pababayaan ay hindi man lang nangyari. Oo, nasa bahay nila ako nakatira.
pero hindi ko naramdaman ang pagmamahal at pag-aaruga niya sa sarili niyang anak. Isang araw, umuwi siya na lasing at nakita kong nakadagan ang kanyang binti sa tiyan ng 4 na buwan kong anak. Itinaboy ko ang kanyang binti dahil na din sa inis ko. Binuhat ko ang anak ko at tiningnan ko kung ayos lang ba ito. Nang biglang may sumipa sa likod ko na halos mabitawan ko na ang anak ko sa lakas at sakit ng sipa nito. Ina naman oh! Natutulog yung tao tapos gigisingin mo. Ka! Pasigaw niyang sinabi. Gumanti ako na halos nagbaboxing na kami sa loob ng kwarto at umiiyak ng napakalakas ang anak ko nang awatin kami ng papa ng nobyo ko. Nagdesisyon akong umalis sa kanila at umuwi sa bahay kasama ang baby ko. Hindi ko alam ang gagawin ko at wala akong ibang lugar na maisip kundi ang umuwi sa bahay ni nanay. Habang nasa biyahe ako pauwi, hindi ko mapigilan ang mga luha ko na bumagsak dahil naisip ko na ako na ang nagbayad ng kasalanan ng tatay ko. Nung iniwanan niya kami at sumama sa ibang babae, tinanong ko sa Panginoon bakit ako ang nagbabayad ng kasalanan ng tatay ko. Bakit ito nangyayari sa akin? Nakarating na ako sa bahay ni nanay. Halos 15 minuto akong nakatayo sa harap ng gate namin. Hindi ko makayanan na kumatok dahil iniisip ko na hindi niya ako tanggapin muli. Subalit biglang umiyak ang anak ko at biglang bumukas ang pinto at nakita ko si nanay at dali-daling binuksan ang gate. Nay, patawad po. Patawarin niyo po ako. Sabay tulo ng aking mga luha. Shh! Tahan na anak. Mabuti naman at umuwi ka na. Mahinhin na tugon ni nanay. Niyakap niya ako at binuhat niya ang kanyang apo sa kauna-unahang pagkakataon. Pinaliwanag ko kay nanay ang nangyari sa akin. Sinabi ko din na mabuti na hindi din kami kinasal dahil magiging impyerno ang buhay ko kapiling ang nobyo ko. Humingi din ng tawad sa akin si nanay at sinabing magsisimula kaming muli at kalimutan na ang nakaraan. Makalipas ang ilang buwan, wala din akong narinig na balita mula sa nobyo ko. Kahit sa text o tawag para kumustahin ang kanyang anak, wala akong natanggap. Nakahanap na din ako ng trabaho sa ospital. Kami na lang ni nanay sa bahay dahil si ate ay nakapag-abroad na. Masaya ang buhay namin at si ate, tinulungan niya akong makapaghanap ng trabaho sa New Zealand kung saan siya nagtatrabaho. Kinailangan kong mag-aral muli ng nursing at sinuportahan ito ni nanay at ate. Makalipas ang 3 taon, ganap na akong nurse sa New Zealand at maaari na kaming magsamang muli ng aking anak. Ilang taon ding hindi nagparamdam o nagbigay ng suporta ang ama ng anak ko. Wala na din akong balita dito. Hanggang sa 1 linggo, bago ang nakatakdang flight namin ng anak ko papuntang New Zealand, sumulpot sa labas ng gate namin ang dati kong nobyo. Humingi ng tawad at nakikipagbalikan para daw mabuo ang aming pamilya. May maliit na parte na nakaramdam ako ng tuwa, ngunit sa tingin ko ay huli na ang lahat. Dahil sa halos 1 taon kaming magkasama, madami din siyang mga babae at higit sa lahat ay pinagbuhatan niya ako ng kamay. Ngunit hindi ko ipinagkait ang kanyang anak. Sinabi kong pwede pa din siyang maging ama nito at pahihintulutan ko siyang tumawag at makausap ang kanyang anak kung gugustuhin ito. Sa ngayon naninirahan na kami ng anak ko sa Auckland at maayos naman ang buhay namin dito kasama si ate at minsan ay si nanay na dumadalaw sa amin. Ako man ang sumalo at nagbayad sa kasalanan ng tatay ko
at nagkaroon ng mapait na karanasan, ngunit hindi ako pinabayaan ng Panginoon at binigyan niya ako ng magandang kinabukasan, hindi lang para sa akin kundi pati na rin sa anak ko. Maayos naman ang relasyon ng anak ko sa kanyang ama. Hindi man kami nagkatuluyan bandang huli, sapat na iyon para sa akin. Pangalawang video. Magmula nang nag-aral ako ng kolehiyo, napagpasyahan ko ng manirahan sa Maynila. Samantalang ang mga magulang ko naman ay nananatili sa aming bahay sa Leyte. Malaki ang lupang babuyan ng aking mga magulang sa probinsya, kaya lumaki ako kasama ang mga alaga naming baboy. Madumi at walang alam kundi ang lumamon. Ayan ang kadalasan kong naririnig na sinasabi sa mga baboy sa tuwing nilalarawan nila ang baboy ng mga hindi lubos na nakakaalam nito. Kung alam lang nila kung gaano katalino at kalinis ang mga ito, kung may pagkakataon lang silang gawin iyon kagaya nating mga tao. Umiikot sila sa putikan hindi dahil sa gusto nilang madumihan, bagkos para maalis ang mga insekto sa kanilang katawan at para malamigan din sila. Sa tuwing nakikita kong iniaalis ang mga baboy para katayin, ay hindi ko mapigilan ng malungkot dahil nasaksihan ko kung paano sila lumaki mula sa pagiging isang maliit na biik. Siguro ito ang dahilan kung bakit nagsimula akong makipag-date sa lalaking medyo may katabaan nung college. Hindi siya gaanong kataba nung una ko siyang makilala. Medyo chubby lang. Pero simula nung nagde-date na kami, ay palagi niya akong dinadala sa mga buffet chain o fast food chain at kung kumain siya ay parang kagaya ng isang baboy. Napakarami niya kung umorder. Minsan ay nagugulat na lang ang mga waiter dahil ang inorder niya para sa amin ay kasya sa isang buong pamilya. At kadalasan, halos 4 na oras kami sa buffet restaurant. Kakaiba ang bilis ng paglaki ng timbang niya. Biruin mo, bumigat siya ng 20 kilo sa loob lamang ng 4 na buwan. Diba? Nakakabilib? Ako naman ay medyo may kapayatan at kailanman ay hindi lumagpas sa 45 kilo ang nagiging timbang ko noong bago ko siya makilala. Kaya lang dahil sa dalas na pagkain sa labas ay napansin kong bumigat din ako. Sinubukan kong magpapayat, nag-exercise ako at nagbawas ng kinakain. Napakahirap magbawas ng timbang. Kada exercise ko ay mas napapagod lang ako at mas lalong nagugutom. Isang araw, tinimbang ko muli ang aking sarili at nagulat ako dahil naging 55 kilos na ang timbang ko. At mas lumiit ako tingnan dahil sa height ko ding 5'3" lamang. OMG! Pero ang mas lalo kong kinabigla ay kinagabihan nung mismong araw na iyon ay niyaya niya akong kumain ng BF ko sa isang restaurant. Nadatnan ko siyang ngumunguya ng kinakain niya at bigla na lang niya akong tinitigan mula ulo hanggang paa. Hindi ko alam kung ano ang iniisip o sasabihin niya ng mga oras na iyon. Habang patuloy sa pagkain ng masebong manok na naiwan sa kanyang bibig at mga daliri, nang bigla na lamang siyang magsalita at sinabing, "Oh wow! Tumataba ka!" Nakangiti niya itong sinabi at tila ba nakaramdam ako ng medyo pagkainsulto. Hindi ka dapat tumaba. Magkaiba ang babae at lalaki. Alam mo bang isang malaking turn off ang matatabang babae? Mukha silang mga tamad at hindi marunong mag-alaga sa sarili. Tingnan mo ang sarili mo, nagpapabaya ka ba? Hindi ka dapat tumaba, okay? Kailangan mong bantayan ang timbang mo. Dagdag niya habang patuloy sa pagkain. Hindi ko mawari kung biro niya lang ba ito o seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa akin. Oo, alam ko. Kanina lang nalaman ko na 55 kilos na ako. Sagot ko sa kanya. Nakita kong naglaho ang mga ngiti sa kanyang muka. Seryoso ka? 55 kilos?
OMG! Napakataba mo na. Kailangan mo na mag-exercise at mag-diet, nakasimangot niyang sinabi. Doon ko lang nalamang seryoso siya. Inaamin ko na inis at nasaktan ako sa sinabi niya. Pero dahil maski ako naramdaman ko na kailangan kong magbawas ng timbang, hindi ko na ininda masyado ang sinabi niya at ngumiti na lamang ako. Lumipas ang ilang linggo, wala akong ginawa kundi ang mag-exercise. Jogging sa umaga, hapon at gabi. Sinusubukan ko ding magbawas ng kinakain. Pero hindi ko maiwasan na kumain ng mga matataba at matatamis na pagkain. Kada pagtapos ko mag-exercise ay labis akong nagugutom. Kaya hindi ko maiwasang hindi kumain. Kaya imbis na bumababa ang aking timbang, ay mas lalo pa akong bumibigat. Mas napapadalas na din ang pagrereklamo at mas lumalala ang pang-iinsultong natatanggap ko sa boyfriend ko dahil dito. Isang araw, habang kumakain kami sa paborito naming buffet restaurant, ay bigla na naman siyang nagsimulang magreklamo. Ano, ilang kilo ka na ulit? 60? Tama ba yung pagkakarinig ko? 60 kilos ka na? Seryoso ka? Alam mo, niligawan kita noon kasi payat ka. Ngayon, ang taba-taba mo na. You are obese already. Nahihiya na akong lumabas kasama ka. Naiinis niyang sinabi sa akin. Tumingin ako sa kanya nang may pagkairita. Ang kapal naman ng mukha niya, laitin ako ng ganun, samantalang higit sa 100 kilo ang timbang niya. Wala na akong naisagot sa mga sinabi niya, pero bigla akong natauhan sa mga nangyari. Paano ako nagkagusto sa lalaking kagaya nito? Pansin kong pinagtitinginan na kami ng mga tao sa restaurant. Sinubukan kong hindi umiyak sa harap niya kaya tumayo na lang ako at lumakad palabas. Simula noon ay nakipag-break ako at binago ko na ang number ko at hindi ko na siya nakita o nakausap muli. Magmula noon ay parang magic sa bilis ang pagbaba ng timbang ko. Mula sa 60 kilos ay nanumbalik ito sa pagiging 45 kilos at nagkasya muli ang mga paborito kong damit. Mas lalong guminhawa ang pakiramdam ko at nakalaya na ako sa panlalait ng ex-BF ko. 5 taon na ang nakalilipas. Nakahanap ako ng magandang trabaho sa isang call center bilang assistant manager ng client services. Isang araw, sinabihan ako ng supervisor ko na samahan ko siya sa pag-interview ng mga potential employee para sa isang vacant position sa department namin. Buong araw kong kasama ang aking supervisor sa pag-i-interview at nung malapit na matapos ang araw, ay nagpaalam akong mag-break at pumunta sa banyo sandali. Noong pabalik na ako sa interview room, ay natanaw ko ang napakalaking tao, ang ex-BF ko na nakaupo kung saan nag-aantay ang mga i-interviewin na mga applicants. Nangingibabaw ang kanyang itsura at agad ko siyang nakita at nakilala. Sapagkat kapansin-pansin ang laki niya at mas lalo siyang tumaba mula noong huli kaming nagkita. Malaki ang kanyang mga damit pero makikita mong pumuputok na ito at tila ba'y malapit na matanggal ang mga botones ng kanyang damit sa sobra niyang katabaan. Sa katunayan, hinanda ko na ang sarili ko kung sakali mang may tumalsik na isang botones sa mukha ko. Hindi ko maiwasang mag-imagine na tusukin ng ballpen ang katawan niya, baka sakaling tumulo ang mga taba niya sa katawan, na parang lobo na nawala ng hangin para lumiit. Nagulat siya nung makita ako. Agad siyang ngumiti at tumayo mula sa kinauupuan niya at sinabing, "Hello! Wow! It is great to see you again. And wow! Look at you now! Ang ganda-ganda mo na. Sabi ko sa'yo, mas maganda ka kapag payat ka eh. Namiss mo ba ako? Bakit ka nandito? I-interviewin ka din ba?" No. I am interviewing candidates today.
Sagot ko sa kanya. Nakita kong biglang lumaki ang ngiti sa kanyang muka. Akala siguro nito ay papaboran ko siya kumpara sa ibang mga applicants. Hay, salamat naman. Alam mo ba, medyo nahihirapan akong maghanap ng trabaho sa ngayon. Ilang kumpanya na din ang sinubukan ko. Siguro ay tinadhana akong mapunta dito sa kumpanya nyo. Baka naman pwede mo akong matulungan. Nakangiti niyang sinabi at baka sa kanya ang saya. Siguro ay malakas ang loob niyang bibigyan ko siya ng pabor. Sumagot akong, "Excuse me, kailangan na ako sa loob." Umalis na ako at iniwan ko na siya at pumasok na ako sa loob. Pagkatapos ng 4 na aplikante ay pumasok na din siya. Abot tenga ang ngiti niya nung mga oras na iyon. Ilang beses siyang tinanong ng aking supervisor hanggang sa oras ko nang magtanong at tinanong ko siya ng, "For a woman to be called obese, how many kilos would that be?" Hindi niya inasahan ang tinanong ko at kitang-kita sa mga mata niya ang pagkataranta at bigla niyang ibinaling ang tingin niya sa supervisor ko. Isang babae ang supervisor ko at hindi maikakailang napakaganda niya. Kilala siya ng halos lahat ng empleyado sa kumpanya, lalong-lalo na ng mga lalaki sa amin. Sa katunayan, isa talaga siya sa mga rason kung bakit ako nagtagal sa kumpanyang ito. Hindi ko lang siya supervisor, siya ang naging mentor at matalik kong kaibigan. May bigat siyang 60 kilos pero sa tingin ko, bagay na bagay ang timbang na iyon sa kanya. Napakaganda niyang tingnan at napaka-sexy at matangkad din. Hindi na siya sumagot kaya nagpatuloy ako at sabi, "I remember you said 60 kilos is not fat, but obese. My supervisor is 60 kilos. Do you think she is obese?" Namumula ang kanyang muka na parang kumain siya ng isang garapon ng chili sauce. Siguro dahil sa kahihiyan o inis niya sa akin. Tumingin ng may pagtataka ang supervisor ko sa akin. Wala siyang idea sa mga nangyayari. Kaya ikinuwento ko sa kanya ang mapait na naranasan ko noong kasama ko pa ang lalaking iyon. Habang patuloy akong nagpapaliwanag ay bigla na lamang tumayo ang lalaking iyon at nagmamadaling lumabas ng kwarto. Hindi ko alam pero sobrang gaan ang pakiramdam ko ng mga oras na iyon. Kinagabihan ay nagpunta kami ng bar ng supervisor ko at naging sobrang saya ko nung mga oras na iyon. Tawa kami ng tawa habang pinag-uusapan ang nangyari sa interview. Isa sa pinakamasaklap na alaala ko ang mga panahong kasama ko ang lalaking iyon. Pero simula nung nakalaya ako sa kanya, puro masasayang alaala na lang ang meron ako. Natutunan kong mahalin at pahalagahan ng higit ang aking sarili. Pangatlong video. Bumaba ako ng Uber car at sobrang excited dahil ngayon ang ika-60th birthday ni Mama. Nasa bahay sila Papa at Mama nagluluto ng mga ihahanda. Si Kuya naman at yung bunso namin ay darating na din maya-maya. Bumili ako ng isang blouse na gustong-gusto ni Mama. Naalala ko pa nga ilang beses niya itong tinititigan sa tuwing pumupunta kami sa mall. Kaya binili ko ito sa kanya bilang regalo at hindi ako makapag-antay na suotin niya ito. Bukod sa birthday ni Mama, ay espesyal din ang araw na ito dahil ilang buwan na lang magpapakasal na si Kuya. Paplanuhin namin ang mga detalye tungkol sa kasal niya. Papasok na ako sa bahay namin nang bigla akong may natanaw na isang babaeng nag-aantay sa may gate. Makapal ang makeup at kasing pula ng dugo ang lipstick niya. May suot din siyang makikintab na mga alahas na halata mo namang peke. Nakatakong na napakataas at dala-dala ang isang bag na pula. Halatang-halatang gusto niyang magmukha siyang mayaman. Kaya lang, makikita mo na wala siyang class or taste man lang sa fashion. Bukod doon, halata sa mukha niya na ninenerbiyos siya. Maaari ko po bang malaman kung sino sila? Magalang kong tanong sa kanya.
Bahay ba to ni Ricardo Martinez? Tanong niya. Opo, tatay ko po siya. Pero sino po kayo? Bakit niyo po hinahanap si Papa? Hindi niya sinagot ang tanong ko at nagtanong pa siyang muli. Ikaw ba ang anak niya? Nagdududa na ako sa mga nangyayari pero sinagot ko pa din siya ng, Opo, anak po niya ako. Sumagot siya ng, mabuti. May kapatid pala si Richard. Richard? Richard ang pangalan ni Kuya. Tinanong kong muli kung sino ba siya at sumagot siya ng, Masaya akong makilala ka, Iha. Ako nga pala ang nanay ni Richard. Ha? Paanong siya ang nanay ni Kuya? Ibig sabihin ba nito ang nanay ko siya? Hindi pwede iyon dahil meron akong nanay at nandoon siya sa loob ng bahay, nagluluto ng hapunan. Tila ho, nagkakamali kayo. Meron po kaming nanay at nasa loob po siya ng bahay. Sinagot ko sa kanya. Ako ang biological mother ni Richard. Ako ang nagsilang sa kanya, sagot niya. Nagulantang ang buong pagkatao ko sa mga salitang binitiwan niya. Totoo kaya ang kanyang mga sinasabi? O baka nababaliw lang ang babaeng ito? Madaming tumatakbo sa isipan ko noong mga oras na iyon. Wala na akong iba pang masabi kaya binuksan ko na lang ang gate ng bahay namin. Gustong sumunod sa loob ng babae pero pinigilan ko siya. Pakiusap po, maghintay po muna kayo dito. Salamat. Pakiusap ko sa kanya. Dali-dali akong pumasok sa loob at nakita ko na nagluluto si Mama. Samantalang si Papa ay nanonood ng TV sa sala. Sinabi ko sa kanila na, Ma, Pa, mayroong isang baliw na babae sa labas. Sinabi niya na siya daw ang tunay na nanay ni Kuya. Matapos kong sabihin iyon ay napansin kong huminto sa kanilang ginagawa ang mga magulang ko. Tiningnan nila ako ng gulat na gulat. Ilang minuto din na palibutan ng nakakabinging katahimikan ang buong bahay at napagdesisyonan nilang lumabas ng bahay. Habang nakasilip ako sa bintana ay nakita ko silang kinakausap ang babae. Pansin ko din na tila ba ay nagkakaroon sila ng mainit na usapan. Pagkatapos ay umalis na ang babae at pumasok na muli sila Mama at Papa. Kinuwento nila sa amin na totoo ang sinabi ng babae at siya ang tunay na ina ni Kuya Richard. Inamin nila na noong kabataan ni Papa ay naging karelasyon niya ang babae na iyon at si Kuya ang naging bunga ng pagmamahalan nila. Kaya lang, hirap sila sa buhay noong mga panahon na iyon at hindi nila kayang magpakasal. Hirap na hirap silang palakihin si Kuya dahil hindi sapat ang kinikita ni Papa sa pagtatrabaho sa isang fast food. Halos araw-araw sila nag-aaway at binubungangaan ng asawa niya dahil kulang ang perang dala niya. Tinawag niya si Papa na walang kwenta at iresponsable. Lahat ng trabaho ay pinasukan ni Papa noong mga panahon na iyon. Waiter sa umaga at janitor sa gabi. Tuwing Sabado at Linggo naman ay umi-extra siya sa construction site. Ginawa niya ang lahat ng ito para may maihain siya sa hapagkainan araw-araw para sa kanyang pamilya. Kaya lang, lahat ng ito ay hindi naging sapat sa kanyang kinakasama. Naiinggit daw ito sa tuwing nakikita ang mga kaibigan niya na may magagandang damit at bag at kumakain sa mga mamahaling restaurant. Kaya walang araw na hindi ito nagrereklamo. Umabot pa nga sa puntong sinasaktan na niya si Papa. Nagsimula na daw itong huminto sa pag-aasikaso kay Kuya Richard at parating umaalis ng bahay para magsaya kasama ang mga kaibigan niya. Napabayaan na niya si Kuya at ang nanay ni Papa ang nag-aalaga dito. At noong 2 taong gulang na si Kuya ay iniwan na sila ng babae. Nalaman ni Papa na mayroon palang ibang kasintahan yung babae at mayaman daw ito. Simula nung araw na iyon ay wala na siyang balita tungkol dito. Nagsikap ng husto si Papa at kalaunan ay nagbunga ang lahat ng paghihirap niya. Naging may-ari na siya ng isang sikat na restaurant chain
na naghain ng iba't ibang putahing Pinoy. Pinakasalan din niya si Mama at nagkaroon sila ng 2 anak na babae, ako at ang bunso namin. Half-brother ko pala si Kuya Richard. Paanong nagawang itago nila Papa at Mama ito sa amin ng halos 30 taon? Ito ang unang pagkakataon na narinig ko ito. Hindi ako makapaniwala na wala ni isa sa aming magkakapatid ang nakakaalam ng tungkol dito. Nabalitaan ng tunay na ina ni Kuya ang tungkol sa nalalapit niyang kasal at gusto daw nitong dumalo sa seremonya bilang kanyang tunay na ina. Bakit hindi siya nagpakananay noong una pa lang? Bakit ngayong ikakasal na si Kuya? Bigla niyang naisipan manggulo at magpakilala bilang tunay na ina. Kagaya ng inaasahan, tumanggi ang mga magulang ko pero nagpupumilit pa rin yung babae. Lumabas din ang tunay na motibo ng biglaan niyang pagsulpot. Humingi siya ng pera kila Mama at Papa kapalit ng hindi niya pagdalo sa kasal. Una pa lang, alam na ng mga magulang ko na sinusubukan lang ng babae na manghuthot ng pera. Sinabi ng babae na hindi siya manggugulo sa kasal kung ibibigay sa kanya ang malaking halagang hinihingi niya. Hindi naman nagpauto ang mga magulang ko at nagalit sila sa babae. Narinig ko na sumigaw ang mga magulang ko at binantaan ang babae na kung hindi ito titigil at hindi ito lalayo kay Kuya ay tatawag sila ng pulis. Nung oras na bumunot ng cellphone si Papa para tumawag sa pulis, ay siya namang pagkaripas ng takbo ng babae palayo sa bahay namin. Ang inaakala naming isang masayang araw ay naging isang seryosong araw para sa aming lahat. Sina Papa at Mama ay paulit-ulit silang humingi ng tawad kay Kuya dahil itinago nila ito sa kanya ng ilang taon. At humingi din sila ng pasensya kung nasaktan man nila si Kuya. Sinabi ni Kuya na okay lang siya at hindi naman daw siya nasaktan. Tumingin si Kuya kay Mama at hinawakan ang mga kamay nito habang sinasabi na, "Ma, kahit anong mangyari, ikaw ang tunay kong ina. Labis akong nagpapasalamat dahil tinuring mo akong anak mo. Salamat dahil inalagaan at minahal mo ako ng husto." Bigla na lamang napuno ng emosyon ang buong bahay. Bumuhos bigla ang mga luha sa mata ni Mama nang marinig ang mga iyon. Si Papa naman nagpaalam pumunta ng banyo para umiyak doon. Matapos ang mga pangyayaring iyon ay nagyakapan kaming buong pamilya. Dumating na ang araw na pinakahihintay naming lahat, ang kasal ni Kuya. Lahat kami ay excited at masaya. Kasalukuyan akong nasa room ng bride at tinutulungan ko ang soon-to-be sister-in-law ko na maghanda para sa kasal nila. Kasama namin sa kwarto si Mama, kapatid kong babae at ang nanay ng bride. Masaya kaming nagkukwentuhan at nagtatawanan ng mga oras na iyon nang bigla na lamang bumukas ang pinto at may biglang pumasok, ang biological mother ni Kuya. Dali-dali siyang nagtungo sa fiancé ni Kuya at sinigawan ito na, "Ang kapal naman ng mukha mo na pakasalan ng anak ko. Hindi ka man lang humihingi ng pahintulot sa akin. Napakabastos mo, hindi mo na ako ginalang bilang nanay ng mapapangasawa mo." Lumapit si Mama at galit na sinigawan ang babae at sinabing lumayas ito sa harap namin. Nagmamatigas pa din ang babae, patuloy na sumisigaw at nagmumura. Tila ay umaakma itong sasaktan at sasampalin ang fiancé ni Kuya nang biglang humarang si Mama sa harap nila. Bigla na lamang lumupasay sa sahig ang babae at nagsimula siyang hampasin at suntukin ang sarili niyang ulo gamit ang sarili niyang mga kamao. Marami siyang mga malalaking singsing na nakasuot sa kanyang mga daliri, kaya sa tuwing sinusuntok niya ng malakas ang kanyang ulo, ay nagiiwan ito ng mga hiwa at tuluyan ng nagdugo.
Labis na pagkabigla ang naramdaman naming lahat. Hanggang sa lumipas ang 1 minuto ay nagsimula na siyang magsisigaw. Aray! Aray! Lumayo ka sa akin! Bakit mo ako sinasaktan? Tigilan mo na ako! Aray! Tama na, nasasaktan na ako. Bakit mo ito ginagawa sa akin? Habang sumisigaw siya ay patuloy pa din siya sa pananakit ng kanyang sarili. Hindi kami makapaniwala sa aming nasaksihan. Nakatitig lang kami sa kanya. Pinapanood ang kanyang ginagawa hanggang sa tumigil siya. Tumayo at tumingin siya kay mama at sinabing, "Tingnan mo ang ginawa mo. Gusto ko lang naman batiin ang magiging manugang ko. Pero nagselos ka at sinigawan mo ako. Hindi ka pa nakontento at sinaktan mo ako hanggang sa maging duguan na ako. Ire-report kita sa pulis. Kung ayaw mong makulong sa bilangguan, bigyan mo na lang ako ng 300,000 ngayon din." Hindi ko na kayang manahimik na lamang sa tabi, kaya nagsalita na ako ng, "You are crazy. Go ahead, call the police now." Ngumiti siya at sinabing, "Okay, mas mataas pa sa 300,000 ang gagastusin niyo dito." At talagang tumawag ng pulis ang babaeng iyon. Hindi ko alam kung saan humuhugot ng lakas ng loob at kapal ng muka ang babaeng iyon nung mga oras na iyon. Dumating na ang mga pulis at inimbitahan kaming lahat na magtungo sa estasyon ng pulis. Habang nasa estasyon kami ay napagtanto namin kung gaano kagaling umarte ang babaeng ito. Bumubuhos ang kanyang mga luha at nangangatog pa ang kanyang mga kamay at binti habang sinasabi ang ginawa niyang kwento kung paano daw siya binugbog ni mama. Nais lang naman daw niyang batiin ang ikakasal. Inilapit pa niya ng husto ang kanyang muka para ipakita sa pulis ang kanyang mga sugat. Tinanong kami ng pulis para mapakinggan ang aming panig. Umarte siyang siya ang biktima dahil sa tindi ng sinapit ng mukha ng babae. Sumagot si mama na ang lahat ng kwento ng babae ay walang katotohanan at siya mismo ang nanakit sa sarili niya. "Narinig niyo po? Baliw ang mga iyan. Sinong tao ang nasa katinuan ang mananakit sa sarili niya kagaya nito? Nagsisinungaling sila. Wala namang sinungaling ang umaamin." "Aray!" Biglang sabat ng babae at sabay hawak sa mukha niyang duguan habang patuloy pa din siya sa pag-iyak. Sawang-sawa na ako sa kaartihan at kasinungalingan ng babaeng ito, kaya inutusan ko ang kapatid ko na ilabas ang kanyang video camera. Binuksan ko iyon at ipinakita sa mga pulis ang isang video. Kitang-kita sa video ang buong nangyari. Malinaw na sinaktan at sinuntok niya ang sarili niya gamit ang sarili niyang mga kamao. Oo, nung pumasok pa lang ang babaeng iyon sa kwarto, ay nakaramdam na ako ng kakaiba. Nakutuban ko na may hindi magandang mangyayari nung mga oras na iyon at kailangan ko kumuha ng video bilang ebidensya kung sakaling magkakatotoo ang hinala ko. Isa akong law student at isa sa mga natutunan ko ang kahalagahan ng ebidensya at isa sa pinakamagandang ebidensya ay isang video. Kaya nung pumasok siya, agad kong sinenyasan ang bunso naming kapatid na palihim na kuhaan ng video ang lahat ng mangyayari. Nung makita ng babae ang video, ay bigla siyang tumigil sa pag-iyak at nagsimula na naman siyang sumigaw ng, "Napakasama mong demonyo ka! Ang kapal mong videohan ako nang hindi ko alam." Bigla niyang hinablot ang ulo at sinabunutan ako. Sa puntong iyon ay lumapit na ang pulis at inilayo nila siya sa akin. Pagkatapos ay agad siyang pinusasan at nilagay sa kustodiya ng pulis. Agad kaming dumiretso para ipagpatuloy ang kasal. Late na nagsimula ang kasal at lahat ng mga bisita ay nagtataka kung anong nangyari. Ipinaliwanag namin lahat ang buong eksena at
Sa kabutihang palad ay naging masaya at maganda pa din ang naging selebrasyon sa kabila ng kaguluhan na dulot ng babaeng yun. Kinalaunan ay nalaman namin na noong nalaman ng babae na ikakasal na si kuya, ay pinagplanuhan nila ng kanyang kinakasama na hut-hutan ng pera ang pamilya namin. Bumisita kami sa presinto at nakita naming nagmamakaawa ang babae kila mama at papa na patawarin na siya at pakawalan na siya, pero hindi kami pumayag. Hinding-hindi kami papayag. Magkikita kami sa korte at kahit anong mangyari, walang kahit ano o kahit na sino ang makakasira sa pamilya namin. Pang-apat na video. Ako ay napaka-competitive na babae. Nag-aaral ako na parang isang baliw sa paaralan. At kapag hindi ako nakakuha ng pinakamataas na grado sa pagsusulit, ay umiiyak ako magdamag. Tuwing PE class naman, tumatakbo ako ng puno ng determinasyon na kahit natapos ko na takbuhin ang kinakailangang 100 meters, ay patuloy pa din ako sa pagtakbo ng nakayuko at ang mga binti ko ay nananatiling malakas. Maging sa pagkain ay mahilig akong makipagkompetensya. Uunahan ko ang lahat na makaubos ng pagkain kahit ito pa ay isang mainit na sinigang. Hindi ko alam kung bakit ako ganito dahil wala ni isa sa pamilya ko ang ganon. Siguro marahil ay ampon ako. Ngunit ikinasal ako sa isang malaking pamilya na competitive din. O mas tiyak kong sasabihin kung nagpakasal ako sa isang pamilya na masigit pang makipagkompetensya kaysa sa akin. Kinasal ako kay Arthur na nakilala ko noong nasa kolehiyo ako. Isa siyang law student at ako naman ay accounting. Palaging sinasabi sa akin ng nakakatanda na ang pagpapakasal ay hindi lang umiikot sa dalawang taong nagmamahalan, kundi pati na rin ang pamilya ng asawa mo. Kaya maingat kong inobserbahan ang kanyang mga magulang at isang kapatid na nakakatanda ng 6 na taon sa kanya. Pero para sa akin, sila ay lubos na kahanga-hanga. Ganap silang kabaliktaran ko, payapa at masaya. Kaya noong nag-propose si Arthur sa akin ay agad akong sumagot ng oo. At nagpakasal kami kahit hindi pa kami nakakatapos ng kolehiyo. Sa katunayan, tinulungan nila akong baguhin ang ugali ko. Medyo nabawasan na ang pagiging competitive ko na hindi na kagaya ng dati. Lubos na maligaya ang naging buhay ko nang may asawa. Hanggang sa ikasal ang nakakatandang kapatid ng asawa ko. Ramdam ko kung anong klase ng tao ang asawa ng kuya ni Arthur noong sandaling makita ko siya. Alam mo yung sinasabi ng iba na kailangan ng isang manloloko para makilala ang isang manloloko. Paano ko nasabi? Isa akong competitive na babae, kaya agad kong naramdaman na siya ay sobrang competitive din. Una ko siyang nakasama ay nung lumabas ang buong pamilya ng asawa ko para kumain sa isang mamahaling Japanese restaurant. Noong oras na pumipili kami ng kakainin, nagsimula na siyang magbanggit na gusto niya ang sushi at binanggit din niya ang mga pangalan ng isda sa wikang Hapon. At nung sinabi ko na, "Oh, gusto ko rin ang mga yon," sinimula na niya akong tanongin na, "Gusto mo ba ng hamachi?" Sumagot ako ng oo at nagsalita na naman siya. Sa palagay ko, masyadong mataba ito. Patuloy siya sa pagtatanong hanggang sa wakas ay nakakita siya ng isang bagay na hindi ko alam. Pagkatapos ay bigla na lamang siyang ngumiti ng napakalaki na tila ba ay nanalo siya sa isang paligsahan. At sumunod ay umorder siya ng pagkain na iyon nang para sa sarili niya lamang. Sa sandaling nalaman ko ang tungkol sa kanya, saglit akong tumahimik dahil para bang nakatingin ako sa dati kong sarili. Kaya't nagpasya akong palipasin at hayaan na lamang siyang manalo. Maliit na bagay lamang iyon.
Isang kontento, hindi tamad at simpleng tao ang kuya ni Arthur. Mahusay naman sa trabaho ang kuya ni Arthur at nasisihan siya dito. Pero wala siyang ambisyon na umabot pa ng mas mataas sa kung ano na siya ngayon. Para sa kanya, hanggang mayroon siyang mga tunay na kaibigan, maayos na trabaho at may oras para magsaya, ay mabuti na ang buhay na mayroon siya. Yung hipag ko naman ay napakahilig makipagkumpetensya, kaya hindi na naiwasan ang mga sumunod na nangyari. Base sa ikinuwento ni Arthur sa akin, palagi daw nasisigawan ang kuya niya ng kanyang asawa dahil sa kawalan nito ng motivation sa buhay. Mas lalong lumala ito nang magdesisyon ang asawa ko na mag-bar exam. Ang hipag ko ay kasalukuyang housewife at samantalang ako ay isang certified public accountant. Si kuya mukhang masaya naman kung anong meron siya at si Arthur naman ay naghahanda para makamtan niya ang pangarap na maging abogado. Subalit, para sa isang competitive na tao kagaya ng hipag ko, ito ay naging dahilan na tila ba pagkabaliw niya. Hindi ko alam kung gaano ito kalala hanggang sa noong mismong araw ng bar exam, maaga siyang pumunta sa bahay at nagbigay ng isang paper bag. Nakangiti niyang sinabi na, "Here are some snacks for Arthur to have during the day." Kailangan niya ng energy para makapag-isip ng maayos sa exam niya. Nagulat ako at natuwa sa ginawa niya. Lubos akong nagpasalamat at dagdag pa niya, "Good luck, I will pray for your husband." Matapos nito ay agad na siyang nagtungo pa uwi. Ngunit nakalimutan ko ang tungkol sa paper bag na yon sapagkat medyo nagmamadali si Arthur para makasigurado na makakarating siya sa lugar ng pag-ieksaman niya sa tamang oras, kaya hindi ko na tuluyang naibigay ang paper bag sa kanya. Naalala ko na lamang ang paper bag nang buksan ko ang refrigerator. Nakalagay ito sa tabi ng orange juice. Wala akong ibang nagawa kundi bumugtong hininga dahil nanghihinayang ako na hindi ko ito naibigay sa kanya. Makalipas ang ilang saglit ay tumawag ang hipag ko. "Binigay mo ba sa kanya ang snacks na inihanda ko?" Masaya niyang tanong sa akin. Hindi ko maatim na sabihin sa kanya ang totoo dahil nahihiya akong sabihin na nakalimutan ko iyon, kaya sinabi ko na lang na, "Yes, maraming salamat ulit." Nilabas ko ang paper bag at nakokonsensya kong kinain ang pagkain na nasa loob. Isa itong sandwich na may spam at gulay. Kinain ko ang kalahati nito at nasarapan ako na naging rason kung bakit mas lalo akong nakaramdam ng pagkakonsensya. Nagsimula na akong mag-isip ng paraan kung paano ko matatago ang pagsisinungaling ko. Kinahapunan, bigla akong nakaramdam ng unti-unting paggulo ng tiyan at dali-dali akong tumakbo sa banyo para ilabas ito. Nakakapagtaka bakit ito nangyari, pero hindi ito tumigil doon. Ilang beses akong umulit na pumunta sa banyo. Dahil kaya ito sa mayonnaise sa sandwich? Magmula nun ay hirap na akong magpabalik-balik ng ilang beses sa loob ng banyo. Mga ilang oras ang nakalipas, habang oras pa din ng exam ng asawa ko, nang tumawag muli ang hipag ko at nagtanong na, "Tumawag ba sa'yo si Arthur? Anong nangyari?" Sinagot kong hindi pa tumatawag ang asawa ko. "Oh," sabi niya at saka binaba ang telepono. Makalipas ang 30 minuto ay tumawag muli ang hipag ko at itinanong ang parehong tanong sa akin. Makalipas ang ilang oras ay tumawag na ang aking asawa at sinabing sa tingin niya ay napag-igihan niya ang pagsagot sa exam kaysa sa inaasahan niya. Sinabi ko ito sa hipag ko at sumagot siya na, mabuti naman." Subalit, bakit parang hindi tugma ang sinasabi niya sa tono ng kanyang pananalita? Maganda ang kanyang sinabi,
pero batid mo ang pagkadismaya niya. Ilang oras pa ang nakalipas ay nakauwi na rin ang asawa ko at napansin niya na panay ang balik ko sa banyo. Tumawag muli ang hipag ko. Nakauwi na ba si Arthur? Kamusta siya? Sinabi ko sa kanya na ayos lang ang lagay ng asawa ko at kasalukuyan itong nagre-relax. Sinabi ko din, lubos itong nagpapasalamat sa ibinigay niya. Okay, no problem, bye, sagot niya. Bago ko tuluyang ibaba ang tawag, narinig ko ang boses niya sa kabilang linya. Tila hindi niya naibaba ng maayos ang telepono. Malinaw kong narinig na sinabi niya ang mga salitang, "Kakaiba yun. Talagang nilagay ko iyon." Parang kinakausap niya ang kanyang sarili, kaya ako nagsalita na, "Hello?" Ngunit, nung mga oras na iyon ay bigla na lamang siyang tumahimik at biglang nawala ang linya ng telepono. Bigla akong natauhan. Merong hindi tama dito. Anong kakaiba ang sinasabi niya? At ano ang inilagay niya? Bakit oras-oras ay tumatawag siya? Bakit masyado siyang interesado sa kalagayan ng asawa ko? Hindi naman siya ganito sa asawa ko noon. Bakit? Ang dami kong tanong sa sarili ko dahil pansin kong may hindi tama sa mga nangyayari. Bigla akong napalingon sa kalahating sandwich sa lamesa na hindi ko natapos kainin. Bigla akong kinabahan. Maaring iyon ay... Imposible, hindi maaari. Hindi ko alam kung bakit ko naisip na gamitin ang asawa ko na eksperimentohan at ibinigay ko sa kanya ang kalahati ng sandwich. Eto, kainin mo to. Binigay ito ng asawa ng kuya mo para may snack ka ngayong araw. Kaya lang nakalimutan ko itong ibigay sa'yo bago ka umalis kanina. Sorry ah. Magat ka ng kahit konti, pwede ba? Paliwanag ko kay Arthur. Agad niya itong kinuha at sinabing, "Wow, okay. Gutom na din naman ako ngayon." Sabay kagat ng ilang beses sa sandwich. Habang kumakain ay napahinto siya at sinabing may kakaiba itong lasa. Siguro ay dahil matagal itong naiwan sa lamesa. Tinapon ko ang sandwich sa basurahan at sinubukan kong alisin ang agam-agam sa isip ko. At sa isip-isip ko, hindi naman gagawin yon ng hipag ko. Nung matutulog na kami, dali-daling bumangon sa kama si Arthur at nagmamadaling nagtungo sa banyo. At kagaya ng naranasan ko kanina, ilang beses siyang dumumi dahil sa sobrang sakit ng kanyang tiyan. Nang dahil doon, naging sigurado ang haka-haka ko. Tumayo ako at tinawagan ko agad ang aking hipag. "Alam ko kung anong ginawa mo." "Ha?" Maang-maangan niyang sagot. Nagpatuloy ako at sabi, "Alam kong alam mo ang tinutukoy ko. Huwag kang magtanga-tangahan dyan." Pilit pa din niya itong itinatanggi at sinabing, "Hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Baliw ka ba? Alam mo ba kung anong oras na?" Sa sobrang inis na nararamdaman ko nung mga oras na iyon, sumabay pa sa pagsakit ng aking tiyan, "Nilagyan mo ng laxative yung sandwich na dinala mo, di ba? At gusto mong kainin ni Arthur iyon? Bakit?" Pasigaw kong tanong sa hipag ko. Patuloy pa din siya sa pagtanggi, kaya sinabi ko na lang na, "Okay, ipapasuri ko ang sandwich na ito bukas na bukas din ng umaga para malaman kung anong nasa loob nito. Sa oras na malaman kong may laxative ito, sisiguraduhin kong malalaman ng biyanan natin at ng asawa mo ang kasamaan na ginawa mo." "Fine. Wala akong idea kung anong pinuputak ng bunganga mo dyan," sabi niya bago tuluyang ibaba ang telepono. 15 minuto ang lumipas at muling tumawag ang hipag ko. Habang umiiyak ay humingi siya ng paumanhin. I'm sorry. I'm so sorry. Please, patawarin mo na ako. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin at nagawa ko ang bagay na iyon.
Nasiraan na siguro ako sa ulo. Inamin niya na nilagyan nga niya ng laxative yung sandwich dahil gusto niya na hindi makasagot ng maayos si Arthur sa bar exam para hindi siya makapasa. Naiinggit daw siya dahil walang direksyon ang kanyang asawa samantalang kami ng asawa ko ay nakakalamang na sa kanila. Pakiramdam niya ay napag-iwanan na siya at hindi niya ito matanggap. Patuloy siya sa pagmamakaawa habang humahagulgol. Kinausap ko si Arthur tungkol dito at pareho naming napagdesisyonan na kailangan namin sabihin ito sa mga magulang niya at sa kuya niya. Nung sumunod na gabi, sabay-sabay kaming nagsalo-salo sa hapunan sa bahay ng mga biyenan ko. At doon na din namin naisipan na ibunyag ang lahat. Alam ng hipag ko na mangyayari ito, kaya umupo lamang siya doon at nakayuko at humahagulgol. Nagulat ang mga magulang ng asawa ko at sinabi na ayaw nila munang makita ang pagmumukha ng hipag ko. At mas higit na nabigla sa lahat ng nangyari ay ang kuya ng asawa ko. Pagkatapos noon ay umuwi na silang dalawa. Narinig ko mula sa kuya ni Arthur na iniisip na nilang maghiwalay dahil hindi raw nila masasabi kung ano pa ang pwede niyang magawa sa hinaharap. Halo-halo ang emosyon na nararamdaman ko ngayon. Nakaka-relate ako sa kanyang pagiging competitive pero sobra naman ang kanyang ginawa. Ngunit sa parehong pagkakataon, tila siya ay nagdudusa mula sa pagkainggit at pagkatalo niya. Marahil ay malalampasan niya din ito at magbabago gaya ng pagbabago ko. Sa ngayon, hindi pa rin siya nakikita ng mga biyenan ko at yung kuya ni Arthur ay nakatira sa mga magulang niya. Yung hipag ko naman ay nanunuluyan sa bahay ng kanyang mga magulang. Oras na lang siguro ang makakapagsabi kung anong mangyayari sa susunod. Pero umaasa akong maayos din ang lahat at magbabago din ang ugali ng hipag ko. Panahon lang ang makakasagot nito. Panglimang video. Hindi. Hindi dapat ganito, okay? Mali yan. Hindi nga ganyan. Ganito dapat. Nakuha mo na. Kailan ka ba matututong magganchilyo? Subukan mo ulit. Bugtong hininga ng aking biyenan na babae. Maluha-luha akong tumakbo palabas ng kwarto. Isinilang at lumaki ako sa Manila. Pero nagtungo ako sa Baguio para mag-aral ng kolehiyo. Napagdesisyonan ko na tumira doon simula nang makilala ko ang aking asawa sa Baguio. Meron na kaming 2 anak na parehong nasa elementarya at napamahal na din ako sa malamig na simoy ng hangin at palakaibigang mga tao dito sa Baguio. Si nanay ang isa sa mga rason ko kung bakit napagdesisyonan kong manatili dito at hindi na bumalik pa sa Manila. Ako ang nag-iisang babae sa aming magkakapatid. Mayroon akong 3 kapatid na lalaki at ramdam na ramdam ko ang hindi pantay na pagtrato sa akin. Minsan, mas bibigyan niya ng mas madaming pagkain yung mga kapatid ko samantalang ang sa akin ay kakapiranggot lamang dahil kailangan ko na daw magpapayat, sabi ni nanay. Kung ikukumpara ako sa mga kaibigan ko, hindi makakailang ako ang pinakapayat. Palagi ding may mga bagong damit tuwing Pasko at pasukan ang mga kapatid ko, pero ako, madalas sa paglumaang damit ang mga ibinibigay sa akin. Lalaki din naman daw ako, sabi ni nanay, kaya hindi ko na kailangan bumili ng bagong damit. Pero lumalaki din naman ang mga kapatid ko. Palagi akong nagrereklamo, pero ang tanging natatanggap ko lang ay isang malakas na sampal mula sa kanya. Pinabawasan din niya ang aking pagkain at mga damit ko, kaya sinubukan ko nang tumigil sa pagrereklamo. At tanggapin na lang na gano'n na talaga ako tratuhin ni nanay. Minsan, naiisip ko baka ampon lang ako o kaya anak ako sa labas ni tatay.
Hindi ko talaga alam ang rason kung bakit galit na galit sa akin si nanay. Hindi naman maikakaila na magkamukhang magkamukha kami. Noong sinabi ko sa pamilya ko na magpapakasal na ako, ang unang nasabi ni nanay, "Kasal? Hindi ba masyadong mabilis? Hindi ka pa nga nakakapagtrabaho ng matagal? Hindi mo pa ako nababayaran sa lahat ng nagastos ko sa pagpapalaki ko sa iyo ah. Magtrabaho ka pa. Masyado ka pang bata para magpakasal." Noong araw na naman hikan ang aking mapapangasawa para makilala niya ang aking pamilya, tinanong siya ni nanay, "Magkano ba ang kinikita mo? Mabibigyan mo ba kami ng sustento kada buwan?" Napakalaki ng nagastos ko sa pagpapalaki sa kanya at inaasahan ko na mababayaran niya ako dahil nagtatrabaho na siya. Hiyang-hiya ako sa asawa ko kaya dali-dali ko siyang hinatak at tumungo na kami pauwi ng Baguio. Hindi dumalo si nanay sa kasal namin at hindi din niya nagawang bisitahin man lang ang kanyang mga apo dahil daw kailangan niya ng pera para may pamasahe siya. Pinoy Cafe Sinabi ko Story. din na wala din naman akong maibibigay dahil wala din akong pera. Kung minsan ay tumatawag siya para humingi lang siya ng pera. Hindi man lang nangamusta kung ayos lang ba kami dito. Sa wakas, noong mga oras na iyon, sinabi ko sa kanya kahit kailan ay hindi na ako makikipag-usap sa kanya at pinalitan ko na rin ang aking cellphone number. Simula noon ay hindi ko na siya nakausap at akala ko ay mabubuhay na ako ng walang nanay. Pero tinadhana ata na makilala ko ang bago kong nanay, ang aking biyanan na babae. Kabaliktaran ng aking nanay ang aking biyanan. Noong unang beses na bumisita ako ng bahay ng asawa ko upang ipakilala sa pamilya niya, ay dali-daling tumakbo papunta sa akin ang biyanan kong babae at niyakap ako ng mahigpit sabay sabi, "Palagi kang kinakwento ng anak ko. Ang tagal kong hinintay ang pagkakataong makilala ka. Ang ganda-ganda mo, iha. Welcome to your house and your family." Nagulat ako dahil ni minsan hindi pa ako tinarato ng ganon ng nakakatanda sa akin. Hindi pa rin ako makapaniwala ng mga oras na yun at walang lumalabas na salita sa bibig ko. Magmula ng araw na iyon, ipinaramdam sa akin ng aking biyanan na babae ang labis na pagmamahal, pag-aalaga at atensyon na ni minsan ay hindi ko naramdaman sa aking tunay na ina. Nalaman ng aking biyanan na babae na paboritong ulam ko ang adobo. Kaya sa tuwing bumibisita kaming mag-asawa sa kanilang bahay, ay palagi niya akong pinaglulutuan ito. Tinuruan din niya ako ng kanyang recipe ng adobo. Higit sa lahat, mahal na mahal niya ang kanyang mga apo. Palagi niyang yakap at karga ang mga ito sa tuwing bumibisita kami o bumibisita siya sa amin. Kahit minsan ay nahihirapan na siyang buhatin dahil pabigat ng pabigat at palaki ng palaki ang mga apo niya, ay hindi niya alintana ang mga ito. Isa pa sa pinaka nagustuhan ko sa biyanan kong babae ay ang kanyang paggaganchilyo. Malamig sa Baguio, mas lalo na tuwing gabi. Kaya siguro naging libangan na niya ang paggaganchilyo. Nakagawa na siya ng mga damit panlamig, mga bandana, sombrero, gloves, at pati mga placemat. Maging maliit na bag para sa cellphone ay kayang-kaya niya. Kung makikita niyo lang ang kanyang bahay, punong-puno ito ng makukulay na mga gawa niya sa paggaganchilyo sa loob ng maraming taon. Gumawa din siya ng sweater para sa akin at ginanchilyong sombrero para sa mga anak ko. Ang lahat ng gawa ng biyanan ko ay nag-iisa lang sa mundo at alam kong bawat hibla ng gawa niya ay punong-puno ng pagmamahal
Kaya lahat ng iyon ay tinuturing kong isang kayamanan. Naaamoy ko pa ang init ng pagmamahal na binuhos niya sa mga gawa niya. Sa wakas, natupad na ang pangarap ko na magkaroon ng isang mapayapa, masaya, at totoong pamilya. Ngunit lahat ng ito ay naglaho nang dumating ang isang balita. Ilang buwan nang may nararamdamang kakaiba ang aking biyenan. At nung nagtungo siya sa ospital para magpakonsulta at natuklasan na may sakit siya na kanser. Mayroon na lamang siyang 1 taong natitira upang mabuhay. Swerte na daw kung abot pa ng 1 taon, marahil baka ilang buwan lamang. Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Sana isa lang tong malaking bangungot naway magising ako sa pagkakatulog na masaya at malakas na uli siya. Mahirap at masakit man tanggapin, pero ang lahat ng iyon ay totoo. Ilang araw akong hindi matigil sa pag-iyak at pilit ko siyang kinukumbinse na sumailalim sa gamutan, pero kahit anong gawin ko ay ayaw niya. Masyado na daw huli ang lahat at hindi na daw niya kaya. At kung kaya man niya, ay mas pipiliin pa rin niyang hindi na. Tanging pag-iyak na lamang ang ginagawa ko araw-araw sa tuwing pumupunta ako sa bahay ng biyenan ko. Nakikita ko din sa paglipas ng mga araw ay pahina na siya ng pahina. Isang araw, sinabi ko sa kanya, "Hindi ka pwedeng mamatay. Sino na lang ang gagawa ng mga ganchilyong bandana at sombrero para sa mga apo mo? Hindi mo kami pwedeng iwan, ma. Hindi namin kayang mawala ka." Bigla na lang kuminang ang kanyang mga mata, sabay sabi, "Tama! Ayun nga ang kailangan kong gawin." Magmula ng araw na iyon, napagdesisyonan niyang turuan akong magganchilyo dahil hindi na niya ito magagawa kapag wala na siya. Nais niya akong matuto habang nabubuhay pa siya. Kaya araw-araw niya akong tinuturuan. Hindi ako magaling sa ganon, kaya palagi niya akong napapagalitan. Wala na akong gaanong oras na natitira pa. Bigyang pansin mo naman ito. Heto muna ang gawin mo bago yan. Nakuha mo na? Paalala niya sa akin. Ginawa ko naman ang lahat para matutunan iyon. Kaya lang, kahit anong gawin ko, nasa malayo ang isip ko kaya nahihirapan ako nung mga oras na iyon. Bukod sa pagkaganchilyo, ay tinuruan din niya akong magluto ng adobo at sinigang dahil iyon ang pinakapaborito ko sa lahat. Isang araw, nung pumunta ako para dalawin siya, ilang beses ako kumatok pero walang nagbubukas. Tinulak ko ang pinto at nakita ko na lang siya na wala ng buhay. Nagulat ako sa nangyari dahil maayos pa ang lagay niya bago ang mga araw na iyon. Hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari dahil nawalan na ako ng malay. Pagising ko ay nakahiga na ako sa isang kwarto sa ospital. Sa huling pagkakataon ay nakita ko siya sa purinarya. Wala pa rin nagbago sa mukha niya. Mabait, maamo at mapayapa. Bawat parte ng pagkatao at diwa niya ay sadyang napakabuti. Inilatag ko sa kanya ang ginawa kong isang maliit na kumot na itinuro niya sa akin. Lumapit pa ako ng konti para halikan siya sa pisngi at sabay bulong ko sa kanya, "Paalam, ma. Ikaw ang tunay kong ina. Napakaswerte naming lahat sa'yo. Magkikita tayong muli at maggaganchilyo tayong dalawa habang nagkukwentuhan, okay? Hanggang sa muli, ma. Mahal na mahal ka namin. Pahinga ka na, ma." Dito na po nagtatapos at sana po ay nagustuhan po ninyo ang mga kwentong ito. Hanggang sa muli, paalam at God bless po!